Anyway, mga kapatid, wala pa pong nagsasalita actually sa gobyerno. Ano ho, ito po ay lumabas lamang sa Facebook. Hindi ko sinasabi walang katotohanan ho ito. Ano po? Kasi napakaraming pangalan na nabanggit doon. Ang mainam siguro dito sa Naga Leaks na ito ay paimbestigahan sa National Bureau of Investigation, paimbestigahan sa Philippine National Police, ha? Magkaroon din ng investigasyon ang Senado hinggil dito, ha? Ipatawag si Vice President Robredo para tabla-tabla, di ba? O inimbestigahan natin si Manong Digong sa mga Davao Death Squad na yan. Baka ikako may lumutang diyan sa Naga Leaks na yan at magsalita rin. Sabihin, oo, alam ko ho yan. Ay siguro, ang pinakamainam dyan, magkaroon tayo ng investigasyon para patas, di ba? Puro na lang si Manong Digong ang iniimbestigahan ninyo. Di pati yung Vice President, imbestigahan nyo na rin. Sige na lang, Manong Digong. Puro Duterte na lang, Duterte ang iniimbestigahan ninyo, mga patayan. O ngayon, may mga lumabas na ngayon na nagalik sa tuloy ngayon, ng mga sinasabing ari-arian, pag-aari ng mga Robredo. O dapat imbestigahan ho ito ngayon. Mamaya ho, kakausapin po natin yung mga dapat po magpasimuno sa mga investigasyon na ito. Ha? Tawagan po natin yung mga mambabatas, mga magigiting nating mambabatas dyan sa Senado, sa Kongreso. Pwede na po nilang simulan ito at imbestigahan itong issue na ito. I am not saying na hindi totoo ito and I'm not saying either na totoo ito. Wala rin ho akong alam, bulag po ako, kagaya ho ninyo. At may mga nagtatanong sa akin, totoo ba ito? Parang Erwin. Totoo ba ito? Tulfo Real. Hindi ko ho alam, honestly. Ang pinakamainam ho dyan, imbestigahan po yan ng para patas. Imbestigahan ng Senado o ng Kongreso, ha? Yung mga hindi taga-liberal, yung mga walang kinalaman dyan sa mga partido, yan ang mag-imbestiga o gumawa ng isang task force, ha? Para silipin yung sinasabing Naga Leaks na yan. Very damaging po yan at medyo nakakagimbal. Ano po? So, pinakamaganda ho dyan, imbestigahan. Kaya po, ang ating question for the day, naniniwala ba kayo sa mga pahayag sa Naga Leaks? Hashtag, believe it or not. Isa mapag-uusapan natin, siguro dapat na talaga paimbestigahan itong Naga Leaks na ito. Napakadami pong isiniwalat dito. Ha? Yung mga ari-arian ng yumaong si Secretary Jesse Robredo ng DILG. May marami raw pala mga may-ari ito ng mga kondominyo, mga building. Tapos yung mga kapatid niya, aba ay siya naman palang drug lord sa Naga, Sus Maria Josep, Diyos ko pong Pineapple Bayan. At meron din mga gambling lord. O ayan tinatanong dito, mukhang lumalabas na alam daw ito ni Leni Robredo all the while. At ayaw na sagutin ni Leni. O maganda dito pa imbestigahan, di ba? Fair and square. Dapat talaga imbestigahan ito ng Senado. Lagi na lang si Mayor Duterte iniimbestigahan yung mga Davao Death Squad kung ano-ano, mga pagmumura, etc. etc. Dapat yung BP pa imbestigahan din, di ba? Merong issue So, nararapat lamang na imbestigahan itong Naga Leaks. Joseph, hindi naman po pwedeng ganun-ganun na lang. Anyway, protector daw ito ng isang drug lord. Iligpit ang konsehal na kumalaban sa kanya nung mayor pa lang siya ng Naga. Diyos ko po. Oh Lord. May mabigat ng mga paratang ito. Pero patay na itong tao. Diyos ko po, paano pa ito? Siguro, unless kung may lulutang ng mga testigo siguro. Gawin nila. Di ba? Tignan mo si Matubato. Tignan mo si Las Cañas. Tsak, may lulutang din dyan siguro. At least, baka ito namang lulutang sa Naga Leaks, yung mga may katotohanan na sasabihin. Hindi katulad ng mga Matubato, nila Las Cañas, puro kademonyohan, kasinungalingan. Sa iba pang balita, chismis, kasinungalingan at pawang walang basihan. Reaksyon nito ni Harvey K. ng Kaya Natin Movement sa umano'y laman ng Naga Leaks. Sinabi sa News 5 ni K na rehash at walang basihan ang mga akusasyon na gumawa ng FB account kung saan inilabas ang Naga Leaks na naglalaman umanong katiwalian noong mayor pa ang yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Hamon ni K sa naglabas ng Naga Leaks, lumabas at isiwalat ang kanyang hawak na mga ebidensya. Madali lamang ayon kay K na gumawa ng Facebook page upang mag-akusa, subalit mahirap ang lumutang upang manindigan ang akusasyon. Ayon kay K,
kung totoong may kredibilidad at naglabas ng Naga-leaks ay gayahin niya sina SPO3 Arthur Las Cañas at Edgar Matubato na handang humarap sa Senate inquiry upang patunayan ang kanilang akusasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y Davao Death Squad. Hinala ni Ken na lamang ng nasa likod ng Naga-leaks na ilihis ang atensyon ng publiko sa pagharap ngayon sa Senate inquiry ni Las Cañas. Ito is executive at si Leni Robredo considered na sa executive din by Vice President. So pwede siguro paimbestigahan ito, ano? Hindi naman ito nasa legislative o judiciary. So pwedeng paimbestigahan ito siguro ni Pangulo itong Naga-leaks. Ito yung hinihingi ng mga kababayan natin, di ba? Sinasabi ng mga kababayan natin, abay, dapat maimbestigahan itong Naga-leaks na ito. Itong Naga-leaks na ito, mga kapatid, ha? Ito ay, this pertains to do sa sinasabi accusations. Okay, nagbabalik na po si Secretary Sal Panelo. Sal, ito pong Naga-leaks, so, narinig na ninyo, nabasa na ho ba ninyo ito yesterday? Hindi pa. Tungkol saan ba yun? Ay, ito po ay sinasabi, expose daw po ito tungkol doon sa yung yumaong Secretary Jesse Robredo na namatay na napakadami daw mga ari-arian pala nitong mag-asawa na ito, si Jesse Robredo at saka si Leni. Yung kay bayaw ni Secretary, yung kapatid ni dating Secretary Jesse ay involved sa pagpapakalat ng mga droga, isa sa mga drug lord at may gambling lord para at dapat imbestigahan din daw po yung yumaong sekretary na mayor pa noon, may pinapatay daw na konsehal, etc. Marami hong binanggit doon sa expose na yon, Secretary Panelo. Sinong author doon? Sinong author? We are collective po, ang nakasulat lang po isa pong page yun . Sana malaman ko siya. I'm from Naga, Erwin. Ganun po ba? Hindi nyo ba naririnig ito dati, Sec? Wala akong narinig tungkol. Anyway, I think kung meron man nag-expose na ganyan, in fairness to the Vice President, dapat imbestigahan. Bisiraan lang yun, kawawa naman. Correct. Oo, dapat . Pero the Vice President already reacted and sabi lang ng Vice President that's hearsay at she's just sidestepping dito sa issues na ito and she already said na there's no truth to this Facebook expose, Secretary Panelo. So, pag ano mo, gaya na palagi namin sinasabi, when you accuse a person of anything, you have to prove. Hindi mo pa pwede yung maninira ka ng reputasyon ng ibang tao, hindi mo naman pinuprubahan. One who alleges must prove. Prubahan pa. Dapat maglabas ng mga pruweba o dalhin siguro sa Senado or sa Korte, di po ba? Yeah. Dapat ganun. Kaso mo nga sir, ang kawawa, yung si Manong Digong, konting utot lang, konting bulong lang, bumahing lang, investigasyon kagad sa Senado. Konting sabihin lang na ganito, na mamamatay tao yun, imbestiga ka agad. O kahit sino na lang magsabi, pinapaniwalaan naman ng mga senador natin. Ito hong irony na ito, sir. It's very ironic. But, alam mo, kuminsan, maganda rin yung nakikita sa Senado yung nakikita mo yung mga pinunglingan, lalo nagiging obvious. Kaya At nakikita obvious din yung mga halatang bayan. Anyway, Secretary Salvador Sal Panelo, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Erwin. Thank you. Ay, di ba? O kagaya nito, sinasabi na kailangan may ebidensya, kailangan lumabas. Alright, siguro yung We Are Collective na yon, gumawa ng paraan na makarating sa Blue Ribbon Committee yung mga ebidensya. Kung hindi, kung gusto mo, ipadaan mo dito sa programa ko, yung mga ebidensya mo na yan, dito, ipadala mo dito sa TV5, i-care off mo sa akin at bibit-biting ko sa Senado yan. Kung yan ay totoo yung mga akusasyon na itong We Are Collective. No? Kasi kung titignan mo natin, tutuusin mo. Kung titignan mo nga naman, tignan mo, example yan, kay Duterte, Manong Digong, mamamatay tao yan. O papatawag ka agad. Inutusan ako niyan, barilin si ganito. O papatawag ka agad. Si Matubato. Ngayon si Lescans, pinatay ko mga kapatid ko. Binayaran ako. Papatawag ka agad. O anong ebidensya? Sabi lang nung kumag, sabi lang nung dalawang yon.
Pero ano ba talagang hard evidence? Yung journal, kahit sino naman, pwedeng gumawa ng journal. Ako, inutusan ni ganito na pumatay. Pwede ako gumawa-gawa nun kaya nga nakakatakot dyan Kaya nga yung sinasabi natin, fair is fair. Dapat siguro imbestigahan din. Well, let us ask the opinion of Professor Dindo Manhit, isa rin political analyst. Magandang umaga, Professor Dindo, sir. Magandang umaga, Erwin. Sir, anong basa nyo rito? Kumakalat na ito at marami pong followings ito ngayong Naga Leaks na ito, itong We Are Collective na ito na Facebook page. I'm sure narinig nyo na ho ito. Anong tingin ho ninyo? Maganda ba dapat bang imbestigahan ito? Because si Senator Gordon, si Secretary Salpanelo, sabi, dapat nga siguro imbestigahan in fairness para kay Vice President Robredo. Kawawa naman kung ito ay hearsay lang para at least once and for all masabi na that's not true. Matuldukan na itong issue na ito. Ano ho assessment ninyo dito, Professor Manhit? Ang pagtingin ko kasi sa mga ganitong nailalabas sa social media, talaga titignan kung merong supporting facts talaga na magbibigay liwanag sa mga na-post sa social media. Kasi alam naman natin, as compared to the discipline of broadcast journalism in TV5 or our mainstream media, meron kayong mga editors and news producers that before you publish, check. Right. No? So, yan ang ating tignan. Kung may katotohanan, kasama yan sa jurisdiction talaga ng ating legislatura na part of the oversight function of the legislature is have some of this investigation. Or encourage din natin yung mga sumulat nito dyan sa the collective na kung talagang may basihan, mag-proceed then and to file certain petitions or resolution, hindi lang sa Kongreso, kundi pati sa appropriate agency of government to have it investigated. Kung malalagyan nga nila ng ebidensya. Hindi naman ang nais kung ayaw rin naman nating nagbabatuhan lang ng... Pero would you agree, dapat Senado pang humawak nito or Korte na lang? Kasi parang sabi ni Professor Carlos kanina, we're wasting time already. The Senate is wasting time. Hindi na nagagawa nila yung trabaho nila because of this imbestiga rito, imbestiga doon. So, will you agree also, Prof, na dapat ibigay na lamang ito sa isang investigating body? Alam naman nating ang Kongreso ay papasok na naman into a recess by next week. No? Until, I think, May. So, mapapaisip ka rin tulad ng nabanggit ka ni Professor Carlos na ano bang output na nanggagaling mula sa ating Kongreso. Mag-iisang taon na sila. By June, matatapos yung tatawag natin first regular session. Ang primary role nila ay magpasa ng batas, mag-amend ng batas. So siguro may basehan din yung argument ni Professor Carlos. Yun nga lang, pagdating sa mga korte or any administrative agencies, itong mga nag-aakusa kay Vice President Robredo, kailangan nilalagyan ng laman yung kanilang mga akusasyon. Kasi mahirap naman yung akusa ka ng turo ka ng turo, baka manuno ka. Kailangan siguro backed up by evidence. Sana, kasi hindi rin maganda. We're creating an atmosphere of divisive politics. Kaya alam naman natin, minsan tinatanggap natin ito electoral season, di ba? Ngayon, panahon ng governance, kung hindi lang si Vice President Roberto, kung pati yung buong institusyon ng ating Kongreso na iipit sa mga investigasyon, baka walang output, walang performance. Tayo mag-suffer the long run. So magandang lagyan natin ng laman, kung may laman, panagutin. So sangayon kayo na paimbestigahan ito ng isang body, pero not Senate, kasi ang Senate, they're focused on legislation, di ba ba? Yes, oo. Kasi sa Senate naman, talaga may right, may pwede rin naman sa sila kasi may oversight function sila. Yun nga lang, lagyan din sana ng laman, hindi lang yung it's a social media posting. Diba? So, kung mapibigyan ng mga ebidensya, actual fact, dapat panagutin kung sino dapat ang managot. Alright, Professor Dindo Manhit, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Salamat, Erwin. Kung ako rin po ang tatanungin, siguro, para kay Vice President Robredo na rin, pumayag na rin siya ng gano'n, siguro. Para once and for all, magkaalaman na may katotohanan ba ito? Wala. Otherwise, it will be hanging there. Ay, duda ang mga kababayan natin. Whereas kung magkaroon ng investigasyon and then that investigating body will determine and say,
Wala, kulang sa ebidensya. Mas maganda siguro talaga yung maimbestigahan nito. Tama si Secretary Salpanelo. Para sa ikatatahimik, ha? Ikagiginhawa ng isipan ni Vice President Robredo. Kung talagang wala siyang alam dyan, very well and good, di ba? Kung may kinalaman, alam nang gagawin, di ba? Yun nga lang, agree din ho ako doon sa mga political analysts. Wag na ho kayo sa Senado. Lahat na lang doon. Gagayahin ba natin si Trillanes? Lahat na lang kung sino-sino. Baka bukas makalawa, meron ng lasenggo, kakalad ka rin si Trillanes dyan at pagsasalitain, nakainom o adik. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi, dapat yung mga ganitong issues, dapat bago pagsalitain, dadaan mo na sa screening ng Senado, mga mga neurologist, psychologist, psychiatrist. Hindi yung tira ng tira, porket sinabi, inutusan ako ni Digong pumatay. Uy, salang ka kagad, salang ka. Binayaran ako ni Digong para pumatay. Uy, salang ka. Uy, lagay ka kagad, imbestigahan ka kagad. Binigyan ako ng 1 million ni Duterte. Uy, pupunta ka rito. Pulis ako, binigyan kami ng pera para pumatay. Okay, very good, halika rito. Para malaman ng taong bayan. O mga ugok. Pwede naman gumawa-gawa ng kwento yung mga demonyo na yan. Konting ko mga ibang mambabatas naman. Uy, napakaganda niyan. Meron na mga revelation, expose. Sige, salang mo. Ano bang credibility? Kasi dating pulis ito. Binayaran doon ng kwarta ng Digong. Kunyemas. Ay, nako.